Dalawang lalaki ang nagngangalang Patrick at Paulo ang naligaw sa isang liblib na kalsada. Galing sila sa Maynila at nagbakasyon lamang sila upang mag-night trail sa kilalang bundok sa lugar na iyon. Sandali lang nilang inakyat ang bundok at bumaba na sila agad dahil sa malakas na ulan. Nawalan na rin sila ng baterya ng kanilang flashlight. Nang makababa na sila sa patag, hindi nila alam kung saan lugar sila. Wala masyadong mga sasakyan ang dumadaan sa lugar na iyon. Walang mga nakatayong bahay, pawang mga makakapal na mga punong kahoy ang makikita. Sila ay pagod na pagod sa paglalakad at basang-basa. Kaya lumingon-lingon sila, baka makahanap ng bahay. Sa di kalayuan ay may natanaw si Patrick na isang bahay. Pinuntahan nila agad ito. Laking tuwa nila dahil isang bahay na yari sa pawid ang nakita nila. Agad silang kumatok, sabay tawag sa may-ari ng bahay. Panay ang tawag nila pero walang sumasagot. Kaya napilitan na silang pasukin na lang ito. Nang makapasok na sila ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Makakapal na mga damo ang tumubo na sa bahay galing sa silong nito. Kaya agad nila itong pinutol ng kanilang daladalang kutsilyo. Nilatag na nila ang kanilang kumot upang matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Patrick dahil sa malakas na kulog at kidlat. Napakadilim at nanginginig sa lamig si Patrick. Sa isang iglap ay nakarinig siya ng kakaibang ingay galing sa kabilang kwarto ng bahay. Sa tansya niya ay tunog ito ng isang kakaibang nilalang. Agad siyang lumingon sa katabi niya. Nagulat siya dahil wala na si Paulo. Bigla siyang kinabahan. Nagsimula na siyang magpanik hanggang sa may natanaw siyang isang anino galing sa pintuan ng kabilang kwarto. Tinitigan niya itong mabuti at doon niya napagtanto na ang kasama niya pala na si Paulo ang nakatayo. Nakatayo lamang ito sa may pintuan na para ba itong may tinititigan. Maya-maya pa ay bigla siyang lumingon kay Patrick na para bang wala itong ulirat at bigla itong lumakad ng dahan-dahan papunta sa kabilang kwarto. Hindi makagalaw-galaw si Patrick dahil parang may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi rin siya makasigaw hanggang sa nawala na lang sa paningin ni Patrick si Paulo. Maya-maya pa, biglang nawala ang kakaibang tunog. Biglang bumalik ang lakas niya. Sa pagkakataong iyon ay dali-dali siyang tumakbo para sagipin si Paulo. Sa tansya niya ay may kung anong halimaw ang kumuha sa kasama niya. Pinuntahan niya agad ito sa kabilang kwarto. Nang makita niya ito, walang malay si Paulo. Pubuhati na sana niya si Paulo nang biglang tumambad sa kanila ang pagkalaki-laking aso. Laking hilakbot ang nadama niya dahil sa mapupulang mga mata nito at mahahabang mga buhok na parang may buhay. Sa una ay hindi siya makagalaw pero pinilit niyang gumalaw. Mabuti na nga lang ay may dala-dala siyang asin sa kanyang bulsa. Kaya naisipan niyang tapunan ito ng asin. Biglang umalingaw-ngaw ang aso dahil sa sobrang sakit. Kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang kasama at ipinasan niya ito. Tumakbo ng tumakbo siya
Habang iniisip niya ang halimaw, madilim ang paligid. Wala siyang makita. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Maya-maya ay may nakita siyang ilaw. Agad niya itong sinundan. Mabuti na nga lang ay isang bahay. Kaya dali-dali niya itong kinatok. Agad naman siyang pinagbuksan ito. Ayon sa may-ari ng bahay, ay isa daw uri ng ungo na aswang ang umatake kay Paulo at Patrick. Lumalabas daw ito kapag gabi at inaatake ang sinumang makita niya na gumagalaw, mapahayop man o tao.